Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilid ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw, ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakolohan. Aking ililigtas sa tang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyang ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat.
Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Minsan pa sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, nadakilang sinasamba sa Espiritu sa Pagkakanan. Gusto ko kami nagpapasalamat sa iyo na nagtigil ng patapang pupulihan sa bawat isa upang aming lahat ay hanggang matutong lumakan sa iyong kabanalan at katwiran. Loob ko naman ang ipokay itong samahan. Iulan niyo ang pagpapagiman ng kamay. Abutin ang lahat ng aming mga nailangan. Pagaligin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Iyong pinangina na bibigatan ninyo pong mag-aaning palakasin sa pangalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling itatas, inyo pong pagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain ako higit sa lahat, ang mabuting balitang ating iyahatid, upang ipibigay sa amin ng liwanag sa lahat ng pakikinig at makakarinig ng mensaheng ito, upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kawawalan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng mga anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon.
Our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 18, verses 9 to 14. Ebanghelyo ay kay San Lucas sa kalatang 18, simulang talatang 9 hanggang 14. Luke chapter 18, verses 9 to verse 14. Nabungkat ako. Opo, okay na po. Luke chapter 18, verses 9 to 14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like others, like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sinabi niya ang kalimhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhin sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga malunyag, o kay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng kapok ng lahat ng kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo. Hindi man lamang nakatingin sa langit, kundi dinadamuhan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat upang sa Panginoon. Purihin po lahat ng malalasan ng tao. Thank your partner para sa palan. Thank your partner muna tayo. Una, tatanungin mo ang partner mo ng malakas. Friendship, saan ka kabilang? Okay na. Friendship, saan ka kabilang? 1 plus 1. Ito, hindi yata nag-arit ng partner na ito. Ulitin ko ha. Pag sinabi ko 1 plus 1, tatlong salpok sa palat ng partner, sasabihin nyo, friendship, saan ka kabilang? Bakasan niyo po. Sabihin nyo sa partner nyo ng malakas, friendship, saan ka kabilang? 1 plus 1.
tatanungin mo ang partner mo, sa nagmamataas o sa nagpakababa? 1 plus 1. Kasi yun eh. Okay. Ulit. 1 plus 1. 3 plus 3. Saan gusto niyo kabila? Sa napakababa. Okay, ano muna? Pangalawa? Pangatlo? Sa nagpapakababa. Siguro yung malakas ang pagsalpok ng kami sa partner nyo, ha? Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Ginasang ko ngayon doon. Mahal tayo po sa napakagandang presensya ng Diyos. Sa pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Bago tayo magpatuloy, pagkakaw natin sa araw ng bukas at sa susunod na Biyernes, October 24 at 31, huwag nililigtaan yung Catholic Life in the Spirit Seminar sa our solo headquarters, October 24 and 31. Kaya yung mga delegates na mga hindi pa ng-CLSS o matagal ng CLSS, be sure na magtipon-tipon ng lahat bago ang ika-10 ng umaga. Mga araw 9 o'clock, nandun na po ang lahat ng delegates. Lalo na sa susunod na Biyernes. Kasi po, bukas, ang misa ay mag-umpisa daw ng 10:45. At yung paano na mag-iisa bukas ay may importanteng lakad sa ibang lugar. Pagkatapos ng misa doon sa Borsolo ng 10:45. Tingnan po ba? Amen! At sa linggo, October 26, yung Basic Christian Maturity na isasagawa sa Santa Rosa de Lima Parish Reform Center and San Buenaventura Drive, Bagong Ilog, Pasig. At yan ay target ay yung po mga nag-CLSS noong June at July na mga kabataan na nag-attend noon. You'll be there sa mga kabataan na aakay ninyo from 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kasi mga bata ng Los Patro, meron yata ang gagawing batang ng isa doon sa mismong simbahan sa natin ka-4 ng hapon. Kaya pakisabi sa mga kabataan na nakapag-CLSS ng June at July, huwag pa-absent sa araw ng linggo. Sapagkat mahalaga po ang mga paksa na ibabahagi ng mga magsasalita sa araw ng BCM ng mga kabataan. Purihin po natin ang buhay ng Diyos. Ang ulo ng makalangit na balita na ibig ko po ibahagi sa inyo lahat ay pamamagatan ko, God pleases the tax collector. Kinalulugdan ng Diyos ang publikano. Isinaysay ng Ebanghelyo ang ating punatunghayan ang isang talimbaga
para sa mga taong ang palagay sa sarili matuwid, subalit ang hahamak ng iba. Wika ni Jesus, may dalawang lalaking pumanhik sa templo. May dalawang lalaking pumasok sa parokya ng San Antonio Abad, may bunga pasig upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tuwindig ang Pariseo at pagulong ng nalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kay katulad ng publikanong ire. Makalawa ko ng ayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay din ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Imagine, nagyayabang pa. Bakit eksperto ng kasulatan? Nagmamayabang. Pinagmamalaki na siya yung mabuhi. Ang problema ng anak. Nagyayabang. Ng hahama. Amen? Pero itong publikano, nakatayo sa napakalayo. Doon pa lang sa pintuan ng San Antonio Abad. At di man na makatingin sa langit. Bakit? Kaya di siya makatingin sa langit sa sobrang hiya. Sobra siyang nahiya. Parang sabi ni Mr. Asimo, hiya-hiya naman ako sa iyo to. Amen. Hindi makatingin sa langit. Anong ginawa ng publikano yun? Dinadapukan ng kanyang dibdib. At anong sabi niya? O Diyos, mahapag po kayo sa akin na isang makasaltanan. Ito ang sabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang publikano ay umuwi kinalulugan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa. Bakit ka mo? Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Maliwanag na sinabi ni Kristo Jesus, yaong nagpapakataas, ibabagsak niya ulit siya. At yaong nagpapakababa, tulad ng publikano, iniaangat. Now, tingnan natin kung ano ang ugali ng Pariseo at ang publikano. Ano pong ugali mayroon ang Pariseo ayon sa talinghaga? Una, ang unang ugali mayroon ang Pariseo ay tinatawag na self-righteous. Ang palagay sa sarili niya matuwid, piling matuwid. Amen. Ngayon yung iba, porket may posisyon ng tatay, gusto maka-discount. Amen. Bakit? At tingin ng tao sa sarili, feeling entitled. Feeling entitled. Ganyan ang mga tao pinagmamayabang sa sarili. Ang maging feeling entitled. Para ano? Para makalibre. Tama o tama?
Hindi po ko nagpapataka, mga kapatid. Tinataka ko lang kung ano ang nais ng salita ng Diyos. Piling matuwid ang marunod. Eh, baka marami sa mga tao din sa mundo ito. Nagpapaka feeling entitled, feeling matuwid sa sarili. Ito ang pangalawang ugali mayroon ang Pariseo. The second attitude of the Pharisee is boastful. Boastful. Ano yung boastful? Mayabang. Pero may ibang Tagalog translation ng salitang boastful. Ano yun? Hambog. Hambog. Kaya karamihan sa atin, hindi nawawala yung tinatawag na hidden pride. Maraming sa atin, lalo na sa buong mundo, napaka-boastful. Bakit? Kasi gusto niya siyang masulti. Tama o tama? Tama o tama? Tama. Tama ko po sino natin, panapakan natin siya ng President Malakas. Marami sa akin, ubod ang kahampunan. Napakayabang. May pagkahambog. No? I'm sorry to say this, pero totoo po yun sa ating pagkatao. Tayo po lahat nagiging mayabang nung tayo nabuhay pa sa lumang pagkatao. Amen? Ito ang pangatlong attitude mayroon ang Pariseo. The third attitude of the Pharisee is judgmental to others. Yan ang sinasabi ng ating Ebanghelyo na tunghayan. Isinaysay ni Kristo Jesus ang talinghaga sa mga tao, ang tingin sa sarili matuwid, pero ang problema nangahamak ng iba. Amen? Halimbawa, ikaw ay nag-attend ng misa dito sa San Antonio Abad. Tapos ng prayer meeting. Pag-uwi ng bahay, ano nangyayari? Siniksik pa sa puso yung napakinggan? Hindi. The answer is not. Anong pagdating sa bahay, ano nangyayari? Nanghahamak ka, nagbubunyaw, o ano-ano mga word, no? Katulad ng halimbawa na naikwento, tumatagal na naikwento ng ating pagkabisya. Halimbawa, ang utos ng amo sa kanyang maid, kantahin ang gown na susuotin. So, ginawa ng amo, nagpunta ng simbahan ng San Antonio Abad, may bunga kasig. Pero pag-uwi ng bahay, tinanong niya yung kanyang maid, ang sabi niya, Inday, nagtansya mo na ba yung gown na susuotin ko? Ang sagot ng yaya, naku po, pasensya na po, nakaligtaan ko po.
Alam niyo, sabi ng amo, ay walang hiya ka. Simpleng utos lang, hindi mo pa nagagawa. Alam niyo anong sabi ng yaya? Walhati sa Diyos, walhati sa Diyos, sa kaitaas. Purihin natin si Jesus. Sabi nga ng isang segment ng Noon Time Show, bawal judgmental. Ang problema nga lang, tayo, mga Pilipino, masyado tayong judgmental. Amen? Ang hiling natin maghusga. Amen? Husga ng husga. Makaling, yung panglabas ng anyo ng pagkatao. Amen? Halimbawa, isang nanay, mabigatang bata. Halimbawa lang, ha? Nasa loob ng isang restaurant. Pinapadili lang ng bata, nagulong. Yung ibang customer, anong nangyayari? Aba, nanghamak pa. Yung taong may kalong-kalong na bata. At bakit ano daw tingin? Ang tingin daw, nakakahiyak. Nakakahiyang tingnan. Pero kung dumating yung owner ng restaurant, ang sabi niya doon sa taong maghusga, hindi mo ba alam na yung babae gusto mong paalisin? Kaya kapatid kong babae, hindi lang basta kapatid ko, siya ang part owner ko dito sa restaurant na ini. Aba, yung mga babae judgmental, aba, napahiya. Ano ginawa doon sa manager? Doon sa isang manager, na boyfriend ng babae, gusto palayasin ng babae ng kapatid ng bata. Aba, sumuko. Sabi niya, ikaw babae ka, I'm done with you. Umalis ka sa restaurant namin. So, ano nangyayari? Umalis. Bakit? Nanghahamak ang iba eh. Tama o tama? Tama. Kung sinungaling, palakpakan po natin siya. Now, ano naman ang ugali ng publikano? Una, a man who humbly bow down his head. Now, sa sobrang hiyak ng publikano, hindi makatingin sa langit. Bakit? Napayuko. Tulad nito. Napayuko. Bakit? Siguro baka sabihin ng publikano, naku po, hiyang-hiya na nga kung sinasabi ng Pariseyong Eric. Hiyang-hiya naman ako sa Pariseyong Eric. Nahiya eh. Hiyang-hiya. Sa sobrang hiya, yumuko lang ang puno. Nagpakababa. Ito pa ang sumunod na nangyari. Ama, ito ang pangalawang ugali o attitude meron ang publikano. A man who humbly beat his breast. Itong publikano ito, sa sobrang hiya, hindi lang basta yung ulo, hinabukan pa ng dibdib. Bakit?
Ang tanong, bakit? Tanongin niyo nga ako, bakit? Sapagkat siya'y nasaktan sa sinabi ng Pariseo. Amen? Nasaktan siya sa mga parinig ng Pariseo. Kung mga panalangin, pabulong. Amen? Kaya minsan, sa sobrang hiya natin, hindi tayo makayuko. Hindi tayo makatingala sa langit. Pagkos yuko pa tayo, dinalabukan, dibdig pa natin. Umiiyak ng may pagdadagdag. At ito ang pangatlong attitude ngayon ng publikano. A man who asks God to have pity on his sinful nature. Amen? Bagamat tinatabukan niyang dibdib na nakayuko ang ulo, humingi pa siya ng awa sa Diyos. Sino ba itong makasalanan upang maghingi ng awa sa Panginoong Diyos? Bakit kamo? Nang sabihin ng publikano na, O Diyos, makapagpo kayo sa akin sa mga kasalanan, inindyan ba ng Diyos yung hinaing ng publikano? Inindyan ba ng Diyos yung publikano? Ang hinang sagot. Hindi inindyan ng Diyos. Ang tanong, bakit? Sapagkat dinilig ng Diyos ang daig ng publikano humihingi ng awa sa kanyang pangaya. Amen? Tayo kasi mga Pilipino, likas sa ating pagkatao, yung tinatawag na tama o mali. Amen? Kung yung tama ay sa kalooban ng Diyos, tama. Pag mali, pag sinabi ng Diyos na mali ang ginagawa natin, mali. Amen? Bakit mali? Yung mga ganong pamumuhay sapagkat ayaw ng Diyos na tayo lahat ay malagay sa kapahamakan. Amen? Now, ano naman ang aral, ang mga aral na dapat nating matutunan kung paano kinalugdan ng Diyos ang publikano? One lesson we learn on how God pleases the tax collector. The first lesson is, let us bow down our heads to God. Tulad ng publikano, matuto tayong yumuko sa harapan ng Panginoon. Matulad ng ating pagpasok sa simbahan. Halimbawa, sa Adoration Chapel, anong ginagawa natin? Nagsasay ng cross, tapos may kasamang genuine. Tama? Minsan, yung ulo. Nakagawin pa tayo sa Adoration Chapel. We must learn to bow down our heads in the presence of God.
Ika nga nung sa lyrics ng awit, Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face. We humble ourselves from our wicked ways. Amen. Amen. Purihin siya. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. At kapag tayo pamunin na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, patatawarin tayo ng Panginoon sa lahat ng mga pagkakamali. Amen. The second lesson is we must ask God for His mercy upon us. Humiling tayo sa ating Diyos na tayo kahabagan. Amen. Lalo-lalo na sa ating paligid, lalo na sa ating bansa, ating minamahal, nalalagay sa sitwasyong delikado. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. If you want our beloved nation, the Philippines, will be free from corruption, all you need to do is to kneel down and pray to the Almighty God, Yahweh El Shaddai. And just to make sure, when God hears our prayers with humble and mercy and ask for forgiveness of our sins, we must be like a tax collector who humbly ask God for His mercy and forgiveness. Amen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, I ask everybody let us ask God to forgive all our sins. And just to make sure His mercy is flowing in our beloved nation, the Philippines. Amen. And the third lesson that we must learn on how God pleases the tax collector is this. We must feel God's compassion. Damhin natin ang habag ng ating Diyos. At kapag ay matanda natin na tayo kinakapalan ng Diyos, whether you like it or not, brothers and sisters, therefore I ask everybody, kneel down, pray, and ask God to set our beloved country, the Philippines, free from the spirit of corruption. Amen.
Kung luluhod tayo at mananalangin sa Diyos, kung kayo'y may mga karamdaman, kung kayo'y mga nakatunghay sa digital platform, I pray that by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, you are set free. I believe that you must feel God's compassion. And as you feel the compassion of God, Jack, ikaw ay babangon mula sa batik ng karnahan. Amen? Kaya kapatid, huwag tayong tumulad sa Pariseo ng tingin sarili, makulit at nakahamak ng iba. Pagkos tumulad tayo sa publikano ng pakababa ay naangat ng Diyos. Amen? Amen po ba? Purihin natin ang malakas ang buhay ng Diyos. Dito tayo magpo-conclude ng mensaheng ito. To show His mercy on every one of us, just like what the tax collector did, according to the parable. Let us confess our sins and ask God to have mercy on every one of us. Amen? Yan, lumapit tayo sa Panginoon at magpakumbaba tulad ng publikano, hiyang-hiya na tumingala sa langit at humihingi ng awa kay Yahweh El Shaddai. Yung palakpak nyo parang mahabat-habat. Tayo na tayo. Taas ang inyong mga kamay. Higit ang inyong mga mata. At iyo ang inyong mga ulo. At tayo lumapit. At pagpapagaba sa harapan ng ating buhay na Diyos na siya natin natatakbo. Maging kayo mga nanonood sa digital platforms, sa YouTube, sa Facebook, at maging sa Spotify. Taas ang inyong kamay. Suko ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. At yung simpleng panalangin ang awitin ito. Narito kami. Ang
And let us include in our prayers for the eternal repose of Sister Puri Grandosa. Kasama natin sa panalangin ang ipapapayatan ng kaluluwa ng isang member ng Mother Mother's Guild dito sa San Antonio Abad. At siya, ito pala yung inuha ng Panginoon. Tayo sa inuha ng Lord. At ako'y niwala na siya'y kasama sa paraiso ng Diyos. O Diyos mo pangyarihan, dinudulog po namin sa iyo ang kaluluwa ni Sister Puri Grandosa, isang membro ng Mother Mother's Guild dito sa San Antonio Abad Parish. Siya'y payapang nakauwi sa UPD at nawa sa pagpasok pa lamang sa tunay na paraiso, siya'y salubungin mo ng maluwalhati at matiwasay. Eternal rest, grant on her, O Lord, and let perpetual light shine on her. May the soul of Sister Puri and the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Diyos sa mga makapangyarihan, maraming salamat po sa mensahe ng pahayagang ibinigay mo, pinatid mo sa bawat isa sa amin. Ang mensahe tungkol sa kinululugan ng Diyos ang publikano. Nawa magsubing aral ang mensahe ito at ay bahagi sa iba ang kanilang napapakinggang mensahe na nananaitanin sa kanilang puso at isipan. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, ang lahat na nandito na iisa sa pagtitipon ito. Maging sila mga nakatunghay sa digital platforms. Patuloy mo silang pagpalain. Pagpalain rin po ang unang paroko ng simbang ito, si Father John Absalom. Patuloy mo siyang pagpalain sa kanyang pangunguna dito sa parokya ito. At pagpalain din po ang mga nagtaguyod maggawain po dito sa kapag ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamagawang dito. Kasama ang mga awit ng mundok at ang mga nagsusuporta sa gawain mo. Patuloy po silang pagpalain, sundan mo po ang iyong mga ganda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala sa ngalan ng Jesus. Everybody says Amen. Amen. Para sa inyong mga nadalahan, ang inyong handbags, wallets, Biblia, ubig, lagi sa sin, panyo, at iba pang nais pagpalain ng ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At tayo po'y manalangin sa palo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan, narito po paspasan ang mga hawak ng aking mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, ubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga paloy na kanilang tinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino mga ahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala.
maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang munting papel ng kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Magpasal ang kanilang mga alay mundo. Ibalik sa kanila ng pusong tawal, siksik-iklik at umaapaw. At sa aming pansamantalang pamiwalwalay, aming tandai ang panibagong lakas at panibagong sigla na galing sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Yahweh Al-Shaddai. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bugtong na ang aming Panginoon at Tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay kagahanin kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos, ang pasawalang hanggan. Everybody says Amen. Everybody says Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everybody. Thank you.